Good morning po sa ating lahat. Actually, iniisip ko kung isi-share ko ito. Ilang beses ko pinag-isipan, but I know this video will inspire also other people. It is my own testimony regarding sa mga trials about brokenness, heartbroken. Ayan. So, lahat tayo nakaka-experience ng mga challenges sa buhay natin. Brokenness sa family, brokenness sa relationship, broken feelings sa trabaho, sa mga kaibigan. Lahat tayo nagkakaroon ng mga challenges sa buhay. Minsan, nakakaranas tayo ng lungkot, pag-iyak. Minsan, hindi natin namamalayan na nasa linya na tayo ng darkness sa buhay natin. And I am one of them na nakaranas ng mga challenges na hindi ko namamalayan na nasa maling daan na pala ako. And that time, yun yung time na sobrang isang pagkakamali ang naranasan ko is the brokenness regarding relationship. That time, sobrang nandilim yung paligid ko. As in, I experienced darkness sa buhay ko. Yung tipong, yung Bible ko, hindi ko na binabasa, itinago ko siya sa cabinet ko. Yung mga worship songs, dinilit ko. Hindi na ako nagpupunta ng church. Ayoko na rin magdasal at ayoko na rin magtiwala sa Diyos. Talagang lumayo ako sa Panginoon. And that was the greatest mistake I'd ever had in my life. Lalong-lalo na yung nilibang ko yung sarili ko sa mga bagay na hindi naman dapat karapat-dapat. May time na magyayaya ako na kumain. Alam niyo yun, yung wala na akong pakialam kung ano mangyayari sa kalusugan ko, tataba ako, or magkakasakit ako ng mga kinakain ko. Dumating din yung point na nag-download ako ng mga dating apps. Kasi sabi ko sa sarili ko, siguro hindi para sa akin ang Pinoy. Siguro ibang lahi ang makakarelasyon ko. Pero, ayun, i-download kong mga dating apps, so nakikipag-chat ako. Sobrang dami kong mga ka-chat, iba-ibang lahi, iba-ibang nationality. Nakikipag-meet ako, yan, niyayaya ko pa yung kasama ko. Lalabas, ganyan. Tapos, kakain kami sa labas. Tapos, pag magyayaya na naman sa susunod, gusto niya mag-isa ko lang. Sasabihin kong busy na ako, ganito, hindi ko na imi-meet. So, iba na naman yung imi-meet namin. Yung pampalipas, yung lungkot mawala. Tapos, pasyal dito, pasyal dyan. May off, pag binigyan ako ng off once a month, yun yung gagawin ko, namamasyal lang. Hindi ako napupunta ng church. Dumating din yung point na ayoko munang kausapin yung family ko. Kasi ayoko na nakikita nila akong umiiyak. Hindi na ako nagparamdam sa church. Kasi ayoko na makarinig ng mga advices. Kasi hindi pa ako ready na tanggapin yung mga advices nila. Tapos, ayoko din na
maramdaman na naaawa sila sa akin, although kahit hindi naman yun yung purpose nila. Yun, hindi ako ready na i-accept talaga yung mga advice nila, yung mga godly advice nila. Hanggang lumipas ang mga araw na ganun na lang yung routine ko, na lumilipas ang araw na nawawala panandalian yung lungkot ko, pero kulang pa rin. Tapos talagang I blame God. Dumarating yung point na ay sinisi ko ang Diyos. Tinanong ko ang Diyos, bakit sa akin ito nangyari? Bakit ako pang nakaranas nito? I'm serving you, even my family are serving you, pero bakit parang sa akin pa ito nangyari? Bakit hindi na lang yung ibang tao na masasama, gumagawa ng masama, na sana sila na lang maka-experience? And that time, talagang lumayo ako sa ating Panginoon. Hindi na ako nagdadasal. Parang ayoko na din magtiwala ulit sa Panginoon. Ayoko na makipag-usap sa Kanya. Ayoko na magbasa ng mga pangako niya. Dumating yung point na siguro sa sobrang nawawalan ako sa landas ko, si Lord ginamit niya ang ibang tao to reach me, para maiparamdam yung pagmamahal niya sa akin, maiparamdam yung kabutihan niya sa akin. And that time, i-reach out nila ako. Yung mga ka-churchmate ko, ayan, dito sa Qatar UMC, ayan, halos sabay-sabay silang mag-message sa akin noon, kamusta ka natin, ganyan. At doon bumuhos yung luha ko, kasi hindi dahil sa pain or sa sakit na naranasan ko sa nangyari sa akin. Naiyak ako kasi despite of all na ginawa ko sa Panginoon, yung paglayo ko, yung pag-iwas ko sa Kanya, pinaramdam pa rin niya sa akin yung pagmamahal niya sa akin, yung kabutihan niya sa buhay ko, na kahit naging makasalanan ako or nanghina ako sa mga panahong iyon, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Pinakita pa rin niya yung pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng mga spiritual friends, spiritual family na andyan sa paligid ko. And even His blessings, nag-flow pa rin. Pero hindi ko siya ina-accept na blessing niya yun para sa akin. Pero that time, naiyak ako kasi, yun nga, kahit naging makasalanan ako, kahit na nilayuan ko siya or binaliwala, pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal niya sa akin, yung kabutihan niya sa buhay ko. And that time, I have decided to follow Him, na magbalik loob sa Kanya. Dahil sa Kanya, nasa Kanya ang liwanag, nasa Kanya yung hinahanap kong kulang. Yung pakiramdam noon na parang hindi ako buo. That time, naramdaman ko na buong-buo na ako. So yun, nung mga panahong yun, nagbalik loob na ako. Sobrang saya ko kasi mas nag-flow yung blessing sa buhay ko. May purpose pala. May purpose bakit nangyari sa akin yun. May purpose bakit naranasan kong masaktan, naranasan kong umiyak, naranasan ko yung mga pagsubok na yun dahil may plano siya para sa akin. So yun nga, nag-overflow yung blessing sa buhay ko.
hindi ko namamalayan, dumating din sa buhay ko yung gusto niya para sa akin. Ang maranasan ko muli yung happiness. Ang maranasan ko yung pagmamahal. Hindi lang sa pamilya ko, hindi lang sa mga kaibigan ko, hindi lang sa kanya, kundi isang tao na inilaan niya para sa akin, na inihanda niya para sa akin. And that time, yan yung panahon na ibinigay niya si Mike, na isang blessing din sa buhay ko. At doon ko naramdaman yung pagmamahal na hinahangad ko noon na hindi ko maranasan. Yun ang napakabuti ng Diyos sa atin. Yung pangako niya sa Biblia ay totoo. Sabi nga niya, if you walk with me, you will never experience the darkness. Totoo nga yun na nung mga panahong hindi ako nagtiwala sa Kanya, hindi ako lumakad kasama siya, puro kadiliman yung nasa paligid ko. Pero nung dumating na yung mga panahon na I walk with Him, nagtiwala uli ako sa Kanya, sumama ako sa Kanya, hindi ko na naramdaman yung darkness sa buhay ko. Yung araw-araw puro saya na lang. Though may mga challenges sa buhay natin na nararanasan everyday, pero iba yung saya na naranasan ko after all the pain na naranasan ko sa buhay ko. And I thank God for that kasi hindi niya ako pinabayaan. Kahit naging makasalanan ako, tinatawad pa rin niya ako, tinanggap pa rin niya ako at ibinuhos pa rin niya yung pagpapala sa buhay ko. And sa mga nakakaranas din ng mga brokenness sa buhay, especially relationship, I know hindi ito plano ni Lord para sa'yo. May inilaan si Lord na para sa'yo talaga. He's preparing. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Because in His perfect time, He will give the desire of your heart. Yung ibibigay niya na para sa'yo talaga. And I learned some experience kong ito na kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin panghawakan yung pangako niya. And we will continue to walk with Him at magtiwala sa mga pangako niya. Hindi niya tayo pababayaan. Sa mga kaibigan ko or sa inyong lahat na nakakaranas ng mga brokenness sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Meron at meron siyang ibibigay na para sa'yo. May purpose siya. Bakit lahat ng mga sakit, yung mga pain na nararanasan natin sa buhay, may purpose yun. Mas pinapatatag tayo ng Panginoon. Kaya nararanasan natin ito. Mas inihahanda pa niya tayo na maging strong. Ngayon, hindi na ako katulad ng dati na weak. Ngayon, mas matapang na ako ngayon to handle every challenges sa buhay ko. Kaya ko na siyang harapin. Dahil pinanghahawakan ko lahat ng mga pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan sa journey ng buhay ko. So, yun lang. Magtiwala tayo sa Kanya. At siya lamang ang maging kakampi natin sa lahat ng hamon ng buhay natin, sa lahat ng mga challenges sa buhay natin. Ang Diyos lang ang
ating pagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Ayun, naiyak lang ako sa mga, yun nga, pinatawad niya ako, tinanggap niya ulit ako, pinaramdam niya sa akin. He allowed me to experience Him again, yung pagmamahal niya. Through sa mga taong nakapaligid sa akin, yung mga spiritual family ko. And I thank God sa mga blessings na ibinibigay niya sa buhay ko. Ayun, sa mga nakakaranas ng brokenness sa buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Trust God always. And be strong. God bless you.